Sound check. Sound.
Sound check. At magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. It's a very wonderful Sunday morning. At medyo mas malamig. Medyo mas malamig kaysa nakaraang Sunday. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon na meron tayong patuloy na pagkakataon na upang magsama-samang lumulhati sa Diyos, sumamba sa Panginoon. At medyo mas komportable ang atin hong bahay sambahan. At purihin ang Panginoon. And we as a family would like to thank the whole church na nagpray sa safe trip ng akin hong kuya at ang kanyang pamilya. So nandiyan ho sila. Ang poging si Israel, si Iya. And mamaya ho, i-welcome po natin silang lahat at ang mga bisita po natin. So today is the Lord's Day. Amen? And we must be in church. Yun ho ang kalooban ng Diyos at utos niya sa atin na huwag nating pabayaan. At ang first part ho ng ating gawain pag Sunday before our worship service is our Sunday school at nag-aaral tayo ng napakahalagang paksa, and that is about about worship. And I hope natututo tayo na re-reform, na re-reshape, na transform ang ating pananaw about worship more, and I hope biblically. Not baptistically, kundi biblically, at yun ang atin hong binibigyan ng matinding pansin. Bago tayo magsimula, tayo ho muna magstayo at tayo po ay umawit. I believe we'll be singing the books of the Bible. Amen? Let's all stand up, please. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth. First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms. Brothers, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Magsipo na po lahat. Purihin po ang Panginoon. And I was just reminiscing habang kinakanta ho natin yung books of the Bible. I remembered it was 2014, kung di nagkakamali, 10 years ago, na nahandun kami ng sister ko, si Sister Peng, at sinusubukan naming i-record yung -1. Tinapat ko yung cellphone sa piano, electric piano, at nakailang take kami ng tugtog hanggang sa
And hanggang ngayon, for 10 years, ay ginagamit ho natin and nawa nakatulong ho sa ating pagkabisa ng 66 books of the Bible. Well, tayo ho ay dumako sa atin hong pagpapatuloy sa ating serye ng pag-aaral. This is lesson number 12 about worship. At as I've said nga ho, nawa sa biyaya ng Diyos ay patuloy na nababago ang ating pananaw at hindi sang-ayon sa pananaw ng Baptist, kundi sang-ayon sa tinuturo ng salita ng Panginoon. Bago tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at aming sinasamba ang iyong pangalan, tunay karapat-dapat ka, sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay para sa iyong kaluwalhatian at gayon din kami ay iniligtas mo para maluwalhati ang tunay na saganang biyaya mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Salamat sa kaligtasan, salamat sa buhay na walang hanggan, salamat sa kapatawaran ng mga kasalanan at kami ngayon, O Diyos, na iyong mga mananampalataya inutusan mo na lalo pang lumalim at lumago sa biyaya at pagkakilala at pagkaalam sa iyong mga katotohanan. Kaya sa aming pag-aaral dito sa Sunday School na ito, O Diyos, we ask and we expect your blessing because we seek to do your will, na kami ay lalo pang lumalim sa pagkakilala sa iyo. At ikaw po patuloy na maluwalhati, ingatan mo po kami, turuan mo kami, at kung kinakailangan, O Diyos, ay i-rebuke mo kami sa mga maling paniniwala, at tuludalin mo kami sa pagsisisi at kami, O Diyos, ay patuloy mong baguhin sang-ayon sa katotohanan ng iyong salita. Tulungan mo po ang iyong lingkod, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala laban sa iyo at kami patuloy na umaasa at tumitingin sa aming Panginoong Hesukristo lamang para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ay mag-review sa ating mga napag-aralan, ilan sa mga main points na ating kinonsidera. Number 1, Jesus Christ and our worship. Ano ba ang kinalaman ni Jesus sa ating pagsamba? Well, ang katotohanan na ito, no worship is acceptable to God apart from the mediation of Jesus Christ. Walang pagsamba na katanggap-tanggap sa Panginoon, hiwalay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So kung iniisip nyo, paano yung mga Hindu, paano yung sa Islam, paano yung ibang mga paniniwala, quote and unquote, sumasamba rin naman sila, pero apart from the Lord Jesus Christ, ang anumang gawain nila ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Malinaw yan. 1 Peter chapter 2 verse 5, ye also as lively stones are built up a spiritual house, an holy priesthood to offer up what? Spiritual sacrifices acceptable to God. How? By Jesus Christ. It's not our effort, it's not our sincerity that makes our sacrifices acceptable. Hindi yun ang nagpapaging tanggap-tanggap. Ang ating mga pagsamba, ang ating pananalangin, ang lahat ng ating ginagawa sa ating worship service ay maaaring maging katanggap-tanggap lamang sa Panginoon na pagsamba sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Favorite kong example dyan is when we pray. We pray ending by Jesus' name. We pray in Jesus' name. And hindi yun magic word, kung hindi, that is a statement upon this truth na even our prayers can only reach the Father, nakakarating lamang ang ating panalangin sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hebrews 13 verse 15, by Him, that is by the Lord Jesus Christ, therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Yung ating pag-aalay, even yung mga lumalabas sa ating bibig, yung mga pagpapasalamat natin, pagpupuri natin, pag-aawitan natin, ay gagawin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. It's by Him we offer. Number next, theology and doctrine in our worship. Nakita natin na mahalaga ang teolohiya, that is ang pagkakilala sa Diyos, at ang doktrina, that is ang mga katotohanan ng salita ng Diyos pagdating sa ating pagsamba. The very best example ay yung first point natin. Doktrina yon. Malinaw sa salita ng Diyos, walang pagsamba, nakatanggap-tanggap sa Diyos, hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. So, gastusan mo natin ng just can you imagine, gagastusan natin ng 1 million pesos. 1 million pesos ang every Sunday service natin. That's 52 million pesos a year.
Okay, gawin man natin ganung kagarbo ang ating pagsamba at mapuno man tayo ng 1,000 tao na hindi kasya dito, hindi pa rin katanggap-tanggap sa Panginoon, hiwalay kay Kristo. So ganun kahalaga ang doktrina pagdating sa pagsamba. Number next, our skills and our worship. Pinag-aralan natin, we should utilize, we should stir up, we should strive na mas maging mainam pa, mas maging mahusay pa. Gamitin natin yung mga skills na binigay sa atin ng Panginoon sa ating pagsamba sa Diyos. And I am pleasantly delighted sa biyaya ng Diyos. Nakita ko may mga young people tayo na nag-step up. Ginamit nila yung skills nila, particularly sa social media, sa pag-e-edit and so on. At kung napansin nyo, may nagsimula ng bagong ministry sa online. Patungkol na may kinalaman sa ating mga gawain dito. So again, they're stirring up their talents and they're using their skills for the glory of God. Next, what we do when it is not Sunday in our worship. Hindi ho pwedeng pantakip yung ginagawa natin ng Sunday sa mga mali nating ginagawa ng Monday to Saturday. Nakita natin sa book of Isaiah chapter 1 na yung kanilang pagsamba sa Diyos ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon dahil sa pamumuhay nila. So wag nating isipin because we go through the rituals of Sunday morning worship service ay okay na. No. Ang Diyos ay tanglaw tayo hindi lamang tuwing linggo, kung hindi sa lahat ng araw ng buong linggo. So we must strive. If you remember, we look at 1 Timothy, be an example of the believers in different aspects, different areas of our lives bilang mga mananampalataya. Now, nandito tayo ngayon at dito tayo magtatagal. Dahil ito yung bulk ng ating lesson. What we do in worship. What we do, ano bang ginagawa natin sa ating pagsamba? Particularly, hindi ito pumapatungkol sa ating private worship or personal worship sa Panginoon from Monday to Saturday. Particularly, ang binibigyan natin ng pansin ay yung ating gathered worship. Pag tayo ay sama-sama tuwing araw ng Panginoon na sumasamba sa Panginoon, ano ba ang ating ginagawa? Prevailing positions patungkol sa bagay na ito. Yung iba, may pananaw na complete freedom. Kung ano gusto mong gawin pag linggo ng umaga sa church, gawin mo. Bahala kang gawin mo. Gusto mo nang lagyan ng football? Nakita natin yan. Nagpasok ng football sa loob ng church. Nagpasok ng basketball. Lalo na ngayon, basketball season. NBA Finals. I will not be surprised kung merong church na merong basketball theme sa loob ng church. Alala niyo yung video yung pinanood natin? Football. Ang ginamit na football ay ang Bible. Sinipa ang Bible. Because complete freedom para sa kanila. Malaya silang gawin kung anong gusto nila. Seeker-sensitive emphasis kung anong hinahanap ng mga tao. Same example, ang gusto ng mga tao, football, walang tao sa loob ng church tuwing, anong tawag dito? Super Bowl. Nawawala ang mga tao sa loob ng church tuwing Super Bowl. So, kaysa lumabas sila, lagay natin sa loob ng church. Yun yung hinahanap nila, ibigay natin. Normative principle, kung hindi pinagbabawal sa Bible, pwedeng gawin. Basta hindi pinagbabawal sa Bible, pwedeng gawin. Then number next, sincere heart approach. At ito yung yumayakap dun sa unang tatlo. Basta sincere ka, ang mahalaga sa Diyos ay puso. Now, I hope you remember, pinag-aralan natin, mahalaga ba sa Diyos ang puso? Yes. Pero hindi lang yun. Okay? Hindi natin pwedeng itago at generalize na basta ang puso mo ay sincere sa pag-o-offer sa Panginoon. You can tell Cain about that. Nag-offer si Cain, nag-offer si Abel. Ano nangyari? Tinanggihan ng Diyos yung offer ni Cain. Hindi tayo ang magtatakda. Hindi natin pwedeng ipalunok sa Diyos, isaksak sa lalamunan niya, yung gusto nating i-offer. Oh Lord, wala ka magagawa. Itong gusto ko, itong type ko, itong feel kong i-offer ngayon. Hindi. Siya ang magtatakda patungkol sa kung paano natin siya sasambahin. Now, observation from Israel's worship. Kung titingin tayo sa Lumang Tipan, yes, titignan natin yung mga prinsipyo sa Lumang Tipan, pero we will look at sa later on ng ating lesson, maybe next Sunday, ang priority natin ay sa Bagong Tipan. Bakit? May mga ginagawa sila sa Lumang Tipan na hindi natin ginagawa ngayon sa Bagong Tipan. Dahil dumating na ang ating Panginoong Jesus. Pero meron tayong mga prinsipyo makikita sa Lumang Tipan. Deuteronomy 12:22, makikita? 32, sorry.
What things soever I command you, observe to do it. Thou shalt not add thereto, nor diminish from it. Now, ang context nito, kung yung naalala, is about worship. Patungkol sa pag-aalay nila sa templo, sa pagsamba nila sa Panginoon. That's the context. At ang sabi ng Panginoon, patungkol sa pag-worship sa Kanya, what things soever I command you, observe to do it. Yung inutos ko sa inyo, yun ang gagawin nyo. Huwag kang magbadagdag, huwag kang magbabawas. Therefore, kung naalala nyo ho, yung prevailing positions na tinignan natin, complete freedom, hindi tayo malaya. Seeker sensitive, hindi natin tatanungin kung anong gusto ng mga tao. Kung anong sinabi ng Diyos. And then, normative, pag hindi pinagbabawal, pwedeng gawin. Hindi, sabi ng Diyos, kung ano yung sinutos ko. Yun ang gagawin niyo. Hindi naman pinagbawal to di okay lang. No, ang sabi ng Diyos, huwag mong dadagdagan o huwag mong babawasan. We will do what He commands. Point, doing what is positively commanded or prescribed by God in His Word is the key to offering acceptable worship to Him. Now, sana wag niyong bitawan yung mga nauna na nating pinag-aralan. It is through the Lord Jesus Christ. Matapos man natin ang pag-aaral about worship at pagtitinan natin ng Brother Paul, talagang lapat na lapat kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang ginagawa natin. Again, apart from the Lord Jesus Christ, hindi pa rin katanggap-tanggap. Pero hindi natin pwede sabihin na, sincere ako, Brother Paul, we offer this in Jesus' name, pero hindi natin gagawin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi rin yun pwede. Number next, rejected worship. Leviticus 10:1, a famous example is Nadab and Abihu, mga anak ni Aaron. Ang sabi ng salita ng Diyos, Nadab and Abihu, anong ginawa nila? Offered strange fire before the Lord. Strange, ibig sabihin, stranghero. Hindi taga rito. Hindi lokal. Imported, ipinasok. Nagpasok sila ng isang bagay na hindi inutos ng Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? It offered strange fire before the Lord, which He commanded them not. Nag-offer sila sa Diyos. Take note, nag-offer. Pero ang in-offer nila ay hindi inutos ng Panginoon. Naalala niyo anong nangyari sa kanila? Pinatay sila ng Diyos. Hindi tayo malayang gawin ang gusto natin sa pagsamba sa Panginoon. Truth, worship is rejected on the ground of doing something not commanded. So sana makita niyo ho itong dalawang riles na meron tayo. Una, anong inutos? Pangalawa, anong hindi inutos? At doon tayo kikilos pagdating sa worship. Ano ba yung positibong inutos ng Panginoon? At hindi katanggap-tanggap sa Diyos yung gagawin natin na hindi naman niya inutos sa atin. Next, so application. So we must ensure that whatever we include in our worship services is according to what God prescribed in His Word. Kailangan natin tiyakin, siguraduhin na ano man ang ginagawa natin sa ating worship service when we gather together in application sa panahon natin ngayon ay yung bang ginagawa natin sa pagsamba. Yung ginagawa natin sa pagsamba ay sang-ayon ba sa salita ng Diyos? Ito ba ang positibong inuutos? Prescribed ba ito ng ating Panginoon? Sola Scriptura and our worship. Pinag-aralan natin 2 Sundays ago. And that means ang Scripture, when we say Sola Scriptura, Scripture or the Bible is our ultimate authority in our faith, life, and practice. And this must be applied in our worship services. Ang ultimate na authority pagdating sa worship service ay hindi ang gusto ng pastor. Hindi rin ang gusto ng pinakamayamang miyembro o pinakamalaking pamilya sa church. At maniwala ho kayo mga kapatid, I've heard stories and I can call them horror stories ng mga meetings sa church na kung saan yung pinakamalaking pamilya sa church ang nagtatakda kung anong mangyayari sa church. Bakit? Sige ka, pastor, pag di mo ginawa, aalis kami. Pag umalis sila,
2/3 ng buong church ang mawawala. Malaking pamilya, maimpluwensya. Sila ang magtatakda. Yung pinakamalaking nag-o-offering sa church, sabi, Brad, gusto ng mga bata, medyo mas alive na magpasok tayo ng banda, maglagay tayo ng banda. Sige ka, pag hindi baka mapilitan kaming hindi na dito sumamba, hindi na dito sumuporta sa gawain. Hindi yun ang magtatakda. Naalala ko kwento ni John MacArthur, nung bago pa lamang siyang pastor, doon sa church nila may maimpluwensyang pamilya. Ang problema, yung anak ng maimpluwensyang pamilya na yon ay magpapakasal sa unbeliever. At gusto nilang ikasal ni John MacArthur sa church. Ang sabi ni John MacArthur, hindi pwede. Ang sabi ng Bible, unbeliever at believer ay hindi pwede. Ang sabi nila, sige, wag na lang ikaw, pero gagamitin namin yung church. Sabi niya, teka muna, kayo bang church to? And nawala yung maimpluwensya at mayamang pamilya na yon sa church. At sa biyaya ng Diyos, pinagpala niya yung manggagawa na tumindig sa salita ng Panginoon. So again, that's just an example. Hindi ko sinasadya, pero siya nga yung kasunod. Sabi ni John MacArthur, sola scriptura, the sufficiency of Scripture ought to spur us to keep reforming our churches, to regulate our worship according to the biblical guidelines, and to desire passionately to be those who worship God in spirit and in truth. And highlight natin yan, to regulate our worship according to biblical guidelines. May dapat mag-regulate. At ang dapat magre-regulate ay ang salita ng Diyos. So, pag dumating man ang panahon na mayroong gustong ipasok si Brother Paul sa pagsamba, mga kapatid, idagdag natin ito because I believe dadami ang tao. Teka muna, Brother Paul, hindi ikaw ang ultimate authority sa church. Meron tayong guideline at yung gusto mong ipasok sa pagsamba ay hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. Okay? So muli, ay makita ho natin na napakahalaga nitong katotohanan na ito. Application, we must be willing to put our worship services and all its different parts under the test of Scripture. May iba tayong ginagawa. Ibang mga churches may iba't ibang ginagawa sa kanilang mga worship services. Pag idinaan ba ito sa testing ng salita ng Diyos, papasa kaya? Masasabi kaya na ito ang hinihingi ng Panginoon? Ito ang positibong inutos sa atin ng Diyos. Example, if we remember, ginawa natin, we removed the welcoming and announcements and greeting part from the middle of our worship service. Dati, yung ating pag-welcome, ating announcement, nasa gitna ng worship service. Pero wala yun. Hindi yun part ng pagsamba. Pero mahalaga pa rin ang mga announcements sa church. So, ganun ginawa natin, inilabas natin sa worship service. So, before we start our worship service, we give our announcements. We welcome people in the church. And then pagkatapos nun, and then we will begin our worship service. So, again, we must continue to ensure sa biyaya ng Diyos na yung mga ginagawa ho natin sa ating pagsamba, again, sana napapansin, nagiging spesipiko tayo sa ating pagsamba. May mga special na gawain sa church. Halimbawa, concert. Friday evening, nagdaos ng concert, hindi yun worship service. Okay? Saturday, nagtipon-tipon, nag-fellowship, may games. Brother Paul, saan sa Bible na naglaro sila Apostol Pablo? Relax ka lang. Pag ginawa natin yung sa gitna ng worship service, doon tayo may problema. Pero nagiging spesipiko tayo sa ating pag-aaral pagdating sa ating mga worship services. No, there will be tensions as we seek to apply RPW. Ano yung RPW? Regulative Principle of Worship. As we have stated kanina, ang Bible ang nagre-regulate ng ating pagsamba. Ang prinsipyo natin pagdating sa pagsamba, hindi kung ano yung hindi kung ano yung hinihingi ng kultura o ng mga tao. Ang prinsipyo natin pagdating sa pagre-regulate ng ating pagsamba ay ang salita ng Panginoon. Sa kaysa paulit-ulit akong sa Regulative Principle of Worship,
RPW. So pag nagbasa-basa kayo, nakinig kayo, simpleng type ng regulative principle of worship sa YouTube, meron kayong mga mapapansin o makikita patungkol dyan. We do not have a chapter, or bakit may tensions? We do not have a specific chapter and verse where the worship service exact order and content are written in detail. Mga kapatid, buksan nyo sa 2 Corinthians chapter 7, verses 1 to 15. Nandito ang saktong kakasunod-sunod, paano sila sumamba. Wala tayong ganun. At huwag nyo hanapin kasi wala tayong ganun. That's why may tension. Kaya pag umattend kayo sa ibang church, meron kayo makikita, ba't magkaiba ng pagkakasunod-sunod? Sa atin, isa sa kauna-unahan natin ginagawa ay offering. May mga churches nasa dulo ang offering. Kasi daw, pinakain muna bago bayad. Again, wala tayong sa Biblia. Okay? Anong una? Pero, meron tayong pangangaral ng salita ng Diyos, meron tayong pagsuporta sa gawain at sa mga manggagawa. Those are both present in the New Testament at makikita natin sa ating mga susunod na lesson. Number next, there are cultural and situational differences in different churches. Pag pumunta kayo sa isang church sa Africa, merong pagkakaiba. Pumunta kayo sa Amerika, merong pagkakaiba. Pumunta kayo sa Pilipinas, at actually sa kabilang baryo lang, baka merong pagkakaiba. So muli, merong iba sa kultura, may pagkakaiba sa mga sitwasyon, na sabi ko nga sa inyo, maaaring merong church sa probinsya na ang mga members ay puro magsasaka. So sa umaga, kailangan nilang magsaka. So ang worship service nila, baka mamaya 11 hanggang 2, yung pinakamainit. Para pagkatapos nun, balik ulit sa sakahan. So walang, thou shalt start your worship service at 8:30 a.m. Walang utos na ganun. Okay? So, there will be tensions. Number next, advancement in technology and its place in worship services can be challenging to apply. Sabi ko nga nakakita ako ng isang church na bawal ang gadget. Bawal gamitin ng cellphone o iPad para basahin ng Bible. Nakapunta naman ako sa isang church, pag sabi ng pastor, buksan natin ang ating mga Biblia, lahat ng members, kiching! Nung makita ko yung pastor, nilagay yung iPad niya. Again, yung strain ng technology, may mga church na bawal ang screen sa loob ng church. Tayo ay merong 1, 2, 3, 4 na screens dito sa loob ng church. May mga churches na sagrado ang hymnals. Sagrado, as in bawal mong alisin ang hymnals. Sa atin, sarado ang hymnals. Dahil nag-pandemic at nag-transition tayo sa ating monitor. So again, merong tensions sa bagay na and how will we apply. So muli, makikita natin na merong mga lugar na hindi clear cut. Nevertheless, makikita natin, dadaan natin sa lesson natin, most of it, if not all of it, are secondary issues. Hindi issue about the gospel, hindi issue about major doctrines, kundi secondary issues. Hymnal or screen. -1 or live accompaniment. Ano bang gagawin natin? Magpapatugtog tayo ng hindi ganung nasa tono or gamitin natin ng -1. So muli, ay yung mga bagay na yun. 3 principles to apply para matulungan tayo. Do what God clearly commands. Do not do or don't do what God clearly forbids. And then number 3, na malaking tulong, use scriptural wisdom for everything else. So tingnan natin isa-isa. 1, do what God clearly commands. Gawin natin kung ano ang inuutos ng Diyos. Nadaanan na natin kanina, Deuteronomy 12:32, what things soever I command you, observe to do it. Huwag tayong magdadagdag, huwag tayong magbabawas. This is the foundation of the regulative principle of worship. Kung ano yung inutos ng Panginoon. And sa pag-usad ng ating lesson, we will look at the positively prescribed elements of worship in the New Testament. Ano ba yung mga positibong iniutos ng Diyos sa pagsamba sa bagong tipan? So, yun yung ating mga i-consider. Sabi ni Kevin D. Young, hindi na siya Young, Kevin D. Young,
In other words, corporate worship should be comprised of those elements we can show to be appropriate from the Bible. The regulative principle says, let's worship God as He wants to be worshipped. Sambahin natin siya kung paano niya gustong na tayo ay sumamba sa Kanya. Hindi ko ano yung type natin. Hindi ko ano yung gusto natin. Kung ano yung preferred natin. Alala ko ho, dati may uma-attend dito sa church, biglang hindi na umattend. Nung tinanong ko yung kamag-anak, ba't hindi na po uma-attend si ano? Sabi niya, Brother Paul, gusto niyo doon sa kabila, doon sa ibang church, mas masaya daw doon. Please take note. Gusto niya. Mga kapatid, pagdating sa pagsamba, it doesn't matter what we want. Ang only matter is what He wants. Ano ba yung gusto niya? At dapat positibo nating ma-identify ano ba yung gusto ng Diyos na i-offer natin sa Kanya at yun ang i-offer natin sa Kanya pagdating ng pagsamba. Number 2, don't do what God clearly forbids. Ano ba yung mga maliwanag na pinagbabawal ng Panginoon? Huwag nating gawin. Halimbawa, ang paggamit ng paulit-ulit pagdating sa pananalangin, ang paggamit ng mga images na sinasamba ay clearly pinagbawal ng Panginoon. Matthew chapter 6 verse 7, but when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Hindi lang ito basta yung paulit-ulit ng mga pag-recite ng mga same words. It's more on mantra. 3 oras na kayong nagre-recite ng ganun. At dahil sa tingin nyo ay napiplease yung Diyos sa sacrifice po ng mahabang oras ng pag-uulit-ulit. Sabi ng Panginoon, huwag. Pagdating sa mga images, malinaw sa command ng Diyos. Pagdating sa second command, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Kung meron ho dito na nagtatanong, Brother Paul, bakit sa church niyo walang mga statua at walang mga picture actually, share ko lang ho, si Timmy, may nakita siya sa YouTube. Daddy, Mami, si Jesus yun, di ba? Sabi namin, no, hindi yan si Jesus. Kasi hindi yan mukhang Hudyo, mukha yang Italiano. Kasi kung hindi nyo alam, si Jesus ay Hudyo. At karamihan ng mga pictures na meron tayo ay mukhang Italiano. Bakit? Ang mga unang nag-painting ay mga Italiano. Siyempre, anong mukha ang ipe-painting nila? At karamihan naman sa kanila, hindi nakakita ng Hudyo. So, ang alam nilang mukha ay mukhang Italiano. So, ipe-painting nila si Jesus na mukhang... So, again, at yung painting ay mukhang artistahin. Ang sabi ng salita ng Diyos, walang magandang makikita sa Kanya. Hindi yun ang main thing pagdating sa ating Panginoong Jesus. Mukhang rakista pa yung ibang larawan niya. Again, that's a different story. Now, basta lang babawal ang lahat ng mga statue at lahat ng mga picture. Pag pumasok kayo sa bahay ho namin, may picture ni Sister Jonah, may picture ko, may picture ng kasal namin, may picture ng mga bata. Bawal yan, Brother Paul, wala daw ng mga images. Well, tukuyin natin. Pagdating sa verse 5, thou shalt not bow down thyself to them. Walang araw, walang anumang minuto na masusumpungan nyo si Brother Paul na nakaluhod sa harapan ng picture ni Sister Jonah. Hindi. At yun yung malaking pagkakaiba. Tuloy natin sa Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to given images. Kung kayo ho ay nandito na sa church for around maybe 7 years, may mga time tuwing January, mapapansin nyo na medyo mainit ang dugo ni Brother Paul. Dahil yung papuri na dapat ay para sa Diyos ay binibigay nila sa isang itim na statwa. Hindi ako pinagaling ng Diyos, pinagaling ako ni Nazareno. Ang sabi ng Diyos, yung papuri ko, hindi ko ibibigay sa iba.
Leviticus 26 verse 1, Ye shall make you no idols nor graven image, neither rear you up a standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land. Paano yan, Brother Paul? Sila'y nag-reveal ng statwa ni Kobe Bryant dun sa may Lakers Stadium. Bawal ba yon? Hindi. To bow down unto it. Nakita niyo ha? Hindi lahat ng statwa ay bawal. Merong mga for design purposes only. Pero merong mga statwa na niyuyukuran at pinaglilingkuran at dinadasalan at binibigyan ng papuri. Ang sabi ng Panginoon, no. That is a clear command na hindi natin dapat gawin. Amen. Could you imagine, supposed to be, it's a worship of God, then you're giving the praise sa isang bato? So muli, nothing can be more contrary. Isa pa, sa James chapter 2 verse 1, wag natin gawin yung pinagbabawal ng Diyos. Dito particularly, ang binigay na example ni James ay sa pagsasama, pagtitipon ng mga mananampalataya. My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. Huwag daw tayong magtangi. Huwag tayong, in another word, huwag tayong mangmata pagdating sa ating pagtitipon-tipon sa pagsamba. For if there come unto your assembly, so particularly, kaya ako pinili itong passage ito, binigyan ang ginamit ni James ay yung pagtitipon ng mga Kristiyano. At ang sabi niya, pag may dumating daw, a man with a gold ring in good godly apparel, or goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment. So may dalawang dumating sa church. Yung isa, sakay ng Mercedes-Benz. Yung isa, may tulak ng kariton. Dumating sa church. Yung isa, napaka-branded na mga damit. Yung isa, madungis ang damit. Verse 3, And ye have respect to him that wear gay clothing. Now, paliwanag natin. Lalo na sa mga bata. Hindi yan, ay Brother Paul, bading, dumating sa church, gay clothing. No, ang ibig sabihin is happy clothing. Masaya, maaring makulay. Anong panahon na yun? Kung makulay, it's more on dahil siya ay mayaman. Nakakuha niyo ho? And say unto him, Sit thou here in a good place, and say to the poor, Stand thou there, or sit under my footstool. Are ye not then partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts? So again, pagdating sa church, pagdating sa ating pag-assemble together, mag-ingat ho tayo na mag-show tayo ng partiality. Now, pag may dumating, i-welcome natin, sino man sila. Dito ako nagkakaroon ng pag dumarating yung mga politiko sa loob na lalo na mag-election next year. Si Mayor, okay dito. Natataranta pati yung pastor pag dumarating yung mga politiko. Dito ho ang ating patakaran, welcome sila dito. Dating sila, pag may bakanting upuan, upo sila. Minsan may dumating isang team na doon sila lahat sa likod. Kasi late silang dumating. So muli, ay huwag daw gawin. So may mga bagay na positibong inutos ng Diyos na huwag gawin. So we do what God clearly commands, we do not do what God clearly forbids. Now, pangatlo, use scriptural wisdom for everything else. Amen. Walang clear-cut na inutos ang Panginoon. Pag halimbawa, paano na lang, Brother Paul, yung technology? Wala pa yung technology na yun nung sinulat ang salita ng Diyos. But we can use scriptural wisdom, biblical principles, para i-apply natin at magamit natin ng mga bagay. For example, the time of our worship service. Nag-meeting tayo, tama? Gusto nyo bang agahan? Brother Paul, yung 8:30, late pa yung madami. Kung aagahan pa natin, baka lalo tayong malate. Mukhang hindi wise na agahan. Gusto natin i-late? Baka magutom tayo, Brother Paul. Mukhang okay na doon. Mukhang sakto na yung 8:30 na simula natin. At 11:30 natapos natin sa ating worship service. Again, walang eksaktong, mga kapatid, kung gusto niyo ng nuda scriptura, alam niyo yung nuda scriptura, bare scripture? Meron ako sa Bible hanggang hating gabi. Game kayo?
Babasahin ko sa inyo hanggang hating gabi. May nahulog pa sa bintana. Patay. Huwag kayong mag-aalala. May punerarya. Yung iba ay ang maling approach naman ay nuda eskriptura. Yun na nakita natin sa Bible. So dapat ang worship service natin, merong nagsimula ng pagbukang liwayway. So sisimulan natin ng 6 a.m. And then si Pablo natapos hindi pa siya natapos, nagpatuloy. Guess what? Hindi siya natapos, nagpatuloy hanggang madilim, hanggang gabi, hanggang hating gabi. Tama ba? Sabi ito, midnight or deep or basta late at night. So magsimula tayo ng 6, matatapos tayo ng 11 p.m. Gusto niyo ba maging biblical? That's not wise. So muli, hindi tayo ganun. At pag tinignan niyo yung mga madaling araw at late at night, both cases ay merong special circumstances. Yung madaling araw, nabuhay muli si Kristo. At bukang liwayway, pumunta doon ang mga disipulo. Yung hating gabi, hanggang ginabi na si Pablo, last time niya na yon, patungo na siyang Jerusalem, hindi na sila magkikita ulit. Para kayo magkaibigan, last time na, tumatagal na napakatagal yung kwentuhan, may special circumstances. I do not believe na yun yung every Sunday na gawain nila. So muli, we use scriptural wisdom when it comes to our time of our worship. Order of our worship program, yung pagkakasunod-sunod. Sabi ko nga, anong una? Offering o nasa dulo yung offering? We use scriptural wisdom. Dahil purposefully, ako ay dahil dati na rin, nauuna ang offering bago ang preaching, pero hindi ko nilagay sa katapos. Dahil ayokong matukso ang nangangaral, at sino mang mangangaral na may pagkakataon mo ng mangonsensya para maging malaki ang offering pagkatapos. Ang gusto ko ang magdikta ng ating offering ay ang Diyos. Kung sino ang Diyos, gaano tayo kagalak sa Panginoon, pagmamahal natin sa Panginoon, yung pagsamba natin sa Panginoon. That is, we have a decided offering. Amen. Hindi dahil, dagdagan ko nga, pinaparinggan ako ni pastor. Hindi ganun. So may temptation. I'm not saying na yung ang offering na sa dulo ginagawa yon, pero may temptation. So why put that in so ilagay natin sa medyo mas una. So muli, the order of our worship program. The technology utilized in worship, yung ginagamit nating teknolohiya, kagaya ng screen, kagaya ng internet, pagla-live stream, and so on, lahat ng ito ay ginagamitan natin ng biblical wisdom. Meron akong alam na church, hindi ko sinasabing tama, pero isipin nyo lang, ang ginawa nila, nung pwede nang magtipon-tipon, tinapos nila ang live stream. Bakit? Sabi ng pastor sa akin, kasi obligasyon ng church, ng mga members na dumalo. At primarily, ang gawain ng pagsamba ay, ang involved ay ang mga members ng church. So, para sa kanila, sabi niya, ayoko magbigay ng dahilan sa isang member na, may live stream naman, di na ako. Ganun niya tinignan. So, is there wisdom there? May mga bagay na, So, ang ating concern naman, na nandun tayo sa punto na gusto natin na magkaroon ng mas malawak na reach. At meron na tayong mga kapatiran na dahil nakapanood minsan ng pandemic ng live stream, nakarating dito sa ating church. So may freedom, liberty tayong gawin yon, pero wag aabusuhin ang liberty. So again, yung technology na ginagamit natin, ayaw kong sabihin na pag hindi nila live stream, nagkakasala sila. Well, bago yung pandemic, majority ng churches walang live stream. Tama? So, nagkakasala ba tayong lahat before pandemic? So again, there will be tensions, but we should use scriptural wisdom. Sabi ni Bob Coughlin, we recognize that God hasn't given us a prescribed order of service that defines biblical worship, but we seek to faithfully apply biblical precepts and examples. So we must seek to faithfully apply yung mga biblical precepts and examples. Hindi yung kung ano lang yung type natin. Hindi yung kung ano lang yung gusto natin. Kung hindi may biblical examples, wisdom,
ginagamit natin, and collective wisdom ng church is why may mga times na nagmi-meeting tayo because ang pastor ay walang monopoly ng wisdom. May mga time na hindi ko na i-consider. For example, bibigyan lang ng example, si Brother Paul ay lumaki sa vantage point na ang nakikita ko ay ang isang tao na may-ari ng business, which is my dad. Si Sir Jonah ay mula 17 years old pa lang namamasukan na. So more on ang vantage point niya ay nanggagaling sa mga namamasukan. Isa naman ang vantage ni Brother Paul nanggagaling sa may-ari ng negosyo. At may mga times pag nag-uusap kami, oo nga no, hindi ko naisip yun. And again, sa church, lalo na pagdating sa pagkain, madalas nagmi-meeting tayo at pinakikinggan natin ng boses ng mga ladies. Bakit? Mas may alam sila pagdating sa pagkain. So muli, we gather wisdom. With much counsel, there is safety. Ang sabi ng salita ng Panginoon. So we seek to faithfully apply biblical precepts and examples. Now, pagdating sa New Testament, sabi ko nga ho sa inyo, yes, we look to the Old Testament, but we give priority to the New Testament. Sa mga susunod na lesson natin, bibigyan natin ng mas solidong foundation niyaan. So tingnan natin muna, principles of the New Testament worship. Simulan natin sa John chapter 4, verse 19. Kung naalala niyo ang tagpong ito, this is the Samaritan woman na kinatagpo ng ating Panginoong Jesus. Sinadya niyang dumaan sa Samaria upang katagpuin ng babaeng ito. At ang sabi, nagkaroon sila ng usapan about worship. Sabi sa John 4 verse 19, the woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Nung sinabi kasi ni Jesus, tawagin mo ang mister mo. Na-realize yung babae, alam nitong taong ito. Kahit hindi ko siya kilala, ngayon lang kami nagkita, alam nito. So, siya ay isang propeta. So, kinongclude niya na siya ay isang propeta. At para bang ganito, nalaman mo na ang katabi mo ay isang espesyalista. Isang espesyalistang doktor. Anong gagawin mo? Pag-uusapan niyo yung basketball? Dok, may tatanong lang ako sa'yo, Dok, espesyalista ka sa ano eh. Tatanong ko lang itong pagdating sa ganito. Tatanong mo yun. Nalaman niya, na-discern niya si Jesus sa pananaw niya isang propeta. So nagtanong siya ng theological question. At yung theological question is about worship. Our fathers worship in this mountain, which is Mount Gerizim. And ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Dahil ang babaeng ito ay Samaritana at ang mga Samaritans ay half-breeds. Ang isang nanay o tatay man ay hindi Hudyo at yung kabilang partido ay Hudyo. At pagdating sa Bible, sa Panginoon, bawal yun pagdating sa mga Hudyo. Hindi pwede silang mag-asawa ng hindi Hudyo. At pag ganun, ang kalagayan ng isang tao, pag sila ay Samaritan, half-breeds, mestizo, hindi sila pinapapasok sa loob ng templo. So, nung ginawa nila, nagtatag sila ng kanilang sariling place of worship sa ibang bundok. Dahil ang Jerusalem ay isang, kaya pag nababasa niyo sa Old Testament, lalo na Mount Zion, yung mga Mount, yung pagdating sa worship, it's pertaining to Jerusalem, kung nasaan yung temple. So, ang tanong ng babaeng ito is a theological question about worship. You're a prophet? Ang sabi ng mga ama namin, kinalakihan namin, dito, sa bundok na ito, ang sabi niyo sa Jerusalem. Sumagot si Jesus, verse 21, Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. That is very significant. Babalikan natin yung mamaya. Verse 22, ye worship, ye know not what we worship. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Napakahalaga din ito. Bigyan ko na example. Sa Islam, si Jesus ay isang propeta. At kung siya ay propeta, nagtuturo siya ng katotohanan. At ang sabi ni Jesus, na kinikilala na lang propeta, salvation is of the Jews. Mahalagang parte ito pagdating sa evangelism sa mga Muslim. So dapat nilang pakinggan kung ano ang sinabi ng mga Hudyo pagdating sa kaligtasan. Okay? So that's a different aspect, pero gusto ko lang makita nyo na ang daming nilalaman ng sagot ng ating Panginoong Hesukristo na ito.
Tuloy natin ang basa, verse 23. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Verse 24, ito yung pamilyar sa atin, God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Now, hindi natin hihimay-himayin ang buong passage na ito, but we will look at some certain highlights with regards to worship. Note, give attention to the transition from the Old Testament to the New Testament and its implication to worship. So pansinin natin, ang concern ng babae ay Old Testament concern. Ang worship ay limitado sa Jerusalem, sa templo. Pero merong conflict. Ang sabi ng mga ninuno namin dito sa Gerizim, sa Mount Gerizim. Pakikita natin yung transition dito from Old Testament to New Testament implications. Ano sinabi ni Jesus? Darating ang araw, hindi na dito o sa Jerusalem. Yang thinking na yan, lumang tipan na pag-iisip yan. So magkakaroon na ng transition. Magkakaroon ng pagbabago. Central focus, Jesus is inaugurating a new mode of worship in spirit and in truth. Ang concern ng babae, geographical issue about worship. Ang binigyan din ni Jesus, spiritual issue. Issue about truth. Patungkol sa spirito at patungkol sa katotohanan. The controversy between Jews and Samaritans include the issue of right to worship. The Samaritans accept only the authority of the Pentateuch and revolve their worship at Mount Gerizim. Mount Gerizim had many historic religious events. Nag-built ng altar si Abraham. So sabi, well, nag-built ng altar si Abraham sa Mount Gerizim. Sumamba siya sa Diyos sa Mount Gerizim. Hindi pwede sumamba sa Mount Gerizim. Doon din daw, so did Jacob, at nandun yung mga sins ng divine blessings, at tingin nila, doon inaalay ni Abraham si Isaac sa Mount Gerizim. So para sa kanila, napaka-historic na Mount Gerizim, may mga pagsamba sa Diyos na ginawa sa bundok na ito. So sa kanila, pwede rin. Yun yung contention. No, Jesus definitely sides with the position of the Jews. Nandun yung pagbibigay emphasis ni Jesus sa you and we. Pagdating sa verse 42, ang 22 sabi, ye worship, ye know not what. Sabi sa salita, yung paraan ng pagsamba nyo, mali. Yung tingin nyo katanggap-tanggap sa Mount Gerizim, I'm sorry, hindi. We worship we know what we worship. Alam namin yung totoo patungkol sa worship. Anong katotohanan? Bakit? For salvation is of the Jews. Doon ang pakikitungo ng Panginoon sa mga Hudyo. Okay? So parang ang harsh naman ni Jesus. Pero sinabi niya yung katotohanan. Ayun, sorry po. The difference is one of worship grounded upon right knowledge. Kaya nakita natin yung point number 2 natin kanina, theology and doctrine and our worship. Akala nila okay lang, katanggap-tanggap na sa Mount Gerizim. Pero ang sabi ni Jesus, no. You worship what you know not. Jerusalem is the chosen place for worship. Pinili ng Diyos particularly ang Jerusalem na lugar ng pagsamba. Psalm 132 verse 13, for the Lord hath chosen Zion. Again, isa pa yan sa mga terms na ginagamit about Jerusalem pagdating sa Bible. He hath desired it for His habitation. 2 Chronicles 6:6, but I have chosen Jerusalem, that my name might be there, and have chosen David to be over my people Israel. So ang Diyos mismo ang pumili ng lugar ng Jerusalem. Hindi pwede na, Lord, gusto ko sa Gerizim eh. Okay? So dito pa lang, makikita natin may regulative principle na. Ano yung positively na inutos ng Panginoon, yung pinili ng Diyos kung saan sasamba. Now, the transition. Verse 23, but. Alala niyo yung gamit ng but? It's a change of direction. So, nung lumang tipan, ang akala ng mga Samaritans, okay lang sa Gerizim. Ang sabi ni Jesus, no, mali yan. Ang tama, ang pinili ng Panginoon ay sa Jerusalem. At malinaw yan sa mga Hudyo. But, may bago.
may change ng direction. The hour cometh and now is. Darating ang panahon at ngayon na nga. At ang pinapatungkulan particularly ng ating Panginoong Jesus ay hindi particularly yung oras. Anong oras niya sinabi to? 9:38 ng umaga. Yun yung now is. Hindi. Ang pinapatungkulan niya ay yung kanyang sarili, yung kapanahunan niya. When the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman. Yung tamang panahon, pinadala ng Ama ang kanyang bugtong na anak. At ang pinupunto doon ay yung nangyari sa krus. Nung namatay at muling nabuhay si Kristo at yung kurtina doon sa templo ay nahati. Tapos na ang ministry sa templo. Tapos na ang mga pag-aalay sa templo. Tapos na ang ministry ng mga Levites sa templo. Wala na yun. Tapos na yun. Paso na. At yun yung sinasabi ni Jesus, and now is. When true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. At yun yung idadalin niya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. For the Father seeketh such to worship Him. God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. But the hour is coming, sabi ni Jesus, and now is. A new period will be initiated with a different mode of worship. The significant reference to the hour implies the messianic work. Yung sinasabi ko kanina, particularly the event of the cross. Yung nangyari sa krus na siya'y namatay, and then pagkatapos sa ikatlong araw ay nabuhay muli. O sa ikatlong araw ay nabuhay muli. It will make the issue of place of worship irrelevant. Napansin nyo? Sinagot niya naman yung tanong ng babae. Sabi ng mga tinuno namin, Mount Gerizim. Ang sabi nyo, Jerusalem. Ang sabi ni Jesus, mali kayo, tama ang mga Hudyo sa Jerusalem. Pero ang sabi ni Jesus, darating yung time na hindi na. So merong transition na mangyayari. Irrelevant na ang place of worship. So hindi na natin kailangang pumunta sa Israel, sa Jerusalem, every Sunday. Ang gastos ng pamasahe nun. Okay? John 4 verse 21. Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain, nasan sila? Nasa lugar ng mga Samaritano, nor yet at Jerusalem, hindi na doon, worship the Father. Again, with the history of the temple, with the magnificence of the temple, napakaganda ng templo sa Jerusalem, napakatindi ng history, at sa Old Testament, nabasa natin, pinili talaga ng Diyos na lugar, pero sabi ni Jesus, hindi na doon. Hindi na doon. Saan? Saan? 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ang sabi ng salita ng Panginoon, know ye not that ye are the temple of God. Now sa context nito, kung naalala nyo, pinag-aralan natin noong anniversary ng hapon with Brother Daryl, ang 1 Corinthians chapter 1 to 4, tinatalakay ni Pablo ay pang-division sa loob ng church. So ang context nito is the whole church. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 is pertaining to the corporate church, the gathered church. At ang sabi ng Panginoon sa gathered church, ye are the temple of God. So there is a special, yes, pwede mong sambahin ang Diyos sa bahay. Pero mayroong espesyal at kakaiba na hindi available kapag wala ka sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Ye are the temple of God. Yes, individually, sa 1 Corinthians chapter 6, nakatahan sa atin ng banal na Espiritu. Totoo yun. Pero merong espesyal na kaparaanan na tayo bilang mga nagtitipon ng mga mananampalataya. Ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. So, nasaan ngayon yung templo? Kung nasaan nagtitipon ng mga mananampalataya. Nasaan ngayon yung pagsamba? Kung nasaan nagtitipon ang mga mananampalataya. Nung panahon ng mga apostol, sa mga bahay-bahay. Pagkatapos ng ilang daang taon, nagsimula ang konsepto ng church building, nagtitipon ng mga mananampalataya. Meron tayong mga kapatiran sa mga probinsya nung dumaan si Yolanda, wash out yung church nila. Paano yun? Sa ilalim sila ng puno. At mga kapatid,
nasa sala ka man ng isang bahay, nasa ilalim ka man ng puno, o sa biyaya ng Diyos na sa isang komportable at aircon na building ka, kung nagtitipon ng mga mananampalataya, there is the temple of God. There is the presence of God. And there is the worship of God. Hindi na ito limitado sa Jerusalem. Hindi. Matthew 18 verse 24, where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Yes, ang context ito is church discipline, pero andun pa rin yung katotohanan kung natitipon tayo, ay nahandoon ng presensya ng Panginoon. So, kailangan ko lang magbigay ng paalala. Some ministers or pastors give undue emphasis on the church's place of worship. Merong hindi marapat na masyadong pahalaga. Okay? Yung pinapahalaga natin ang place of worship natin. Yes, nililinis natin, inaayos natin ang place of worship, pero ang delikado o panganib ay yung sobrang pahalaga na para bang ang Panginoon ay limitado dito lang. At yung iba sumusobra. Hindi buong church, yung harap lang ba? Gusto mo makipag-usap sa Diyos, lapit ka sa harap. Teka, hindi ba niya ako naririnig sa likod? Mahina signal sa likod. Akit tayo sa bubong, baka mas malakas. As if it is equal to the holy ground of the burning bush or the temple. Again, alam niyo yung politikong pastor na nagpapatanggal ng sapatos pagpasok sa church. Ano tingin mo dyan? Parang burning bush? O parang holy of holies na papasok ka sa templo ng kabalal-banalan? Something mystical or something magical in a special place? Sabi ko nga parang sa tingin nila ay mas malakas ang signal sa loob ng church. Hindi ho mga kapatid, hindi mas malakas ang signal sa loob ng church. Mas masarap lang mag-pray sa loob ng church. Alam mo ganito, pwede ka bang matulog sa jeep? Pwede ka bang matulog sa jeep? Saan mas masarap matulog? Sa jeep o sa kwarto mo? Ay, ganun din. Pwede ka bang sumamba sa Diyos sa ilalim ng punong mangga? Yes. Pero Brother Paul, mas masarap dito, aircon dito. Nakuha niyo ho? Ganun din sa panalangin. Pwede ka bang mag-pray sa labas? Opo. Pero mas conducive. Medyo mas, ang hindi yung lugar, kundi tayo ang natutulungan na mas nalalagay tayo sa kalagayan na manalangin sa Panginoon. Para bang sa eskwelahan, mga estudyante, hindi saan mas masarap, saan mas epektibong mag-aral? Sa school, sa bahay na may module ka o sa loob ng classroom? Hindi yung gusto nyo saan mas epektibo? Classroom. Kasi sa bahay, maraming distraction. So muli, ang iniiwasan ho natin ay magbigay tayo ng magical, mystical value sa lugar na to. Nakuha niyo ho? At anumang ganda ng building, kung wala si Kristo, hindi ka tanggap-tanggap ang pagsamba. Gastusan man nila ng 50 million pesos yung building nila. Kung wala si Kristo, hindi ka tanggap-tanggap ang pagsamba. Nasabsad nga, meron tayong kapatiran, yung sinusuportahan natin, si Brother Joel Cristobal. Nung napunta sila doon sa Caintarizal, nagsimula sila literally sa ilalim ng punong mangga. Literally. Pagkatapos ng worship service, doon sila matutulog mag-asawa. Salamat sa Diyos, tapos na yung panahon na yon. Pero muli, kung nahandon ang tunay na mga mananampalataya at sumasamba sila sa pangalan ng Panginoon, nahandon ang katanggap-tanggap na pagsamba. Ilang application dito ay matatapos. Dito tayo matatapos. Let us be reminded that the special presence of God is present in the simple yet biblical gathering of Christ's people on the Lord's Day. Mga kapatid, gusto ko paalala sa inyo, ang espesyal na presensya ng Diyos. Bakit espesyal? Walang ibang panahon. I'm not saying na hindi present ang Panginoon sa bahay niyo pag nahandong ka at kumakanta sa Kanya, nagpupuri sa Kanya at nagde-devotion ka. I'm not saying na hindi present ang Diyos doon. Pero yung sinabi ng Panginoon, ye are the temple of God. Sinabi niya yun sa Kanyang church.
So let's be reminded of the special presence of God in the presence of a simple yet biblical gathering of Christ's people on the Lord's Day. Number 2, it is not our feelings nor a particular place that makes the presence of God a reality. Naalala ko ho, 2 years ago, napanood ko lang sa balita, nung mahal na araw, mayroong mga nagpipilgrimage. Sabi nila, naalala ko yung interview, ay gusto ko talaga itong lugar na to kasi pag nandito kami, feel na feel ko si Lord. Kinikilabutan ako, tumataas yung balahibo ko pag nandito ako. Kaya tumaas ang balahibo mo o hindi. When 2 or 3 gathered together in my name, ang sabi ng Panginoon, there I am. Hindi yung feelings natin, hindi itong particular na lugar na ito. It is based on the truth of the gospel. That's the only way we can worship God in spirit and in truth. And the faithfulness of God. Tapat ang Diyos. Ang sabi niya, nandyan ako. Mga kapatid, yes, sa biyaya ng Diyos, pag kinumpara niyo sa ibang mga churches, maganda ang kalagayan natin. Pero pag kinumpara nyo, maraming mga churches na ang building nila, ang structures nila ay napakaganda, napakalaki, napakaginhawang puntahan, tila baga napakasarap. Pagdating sa programa nila ay matindi. Wala man tayo sa mga ganung gusali. O loobin man ng Panginoon na mapunta ka sa isang lugar na 3 lang kayo, 4 lang kayo at nagkikita kayo sa dilim ng gabi para wag kayong mahuli para sumamba sa Panginoon. And then next week, ibang lugar naman. And then next week, ibang lugar ulit. Ang sabi ni Jesus, nandyan ako. Nandyan ako. Lastly, there must be a sense of seriousness and awe when we come together in the presence of God. Sabi ng Habakkuk 2 verse 2, but the Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. Bakit ko binigyan diin? Mag-ingat ho tayo, beware of always seeking to make the service lively and glee. I've met some na ang layon nila pag Sunday morning ay maging masaya. Dapat upbeat, dapat parang laging pep rally ang worship service, laging woo, laging. Again, I'm not saying na masama na maging masaya. But there must be a sense of awe, of seriousness. Why? Ang sabi ng Diyos, kung natitipon kayo sa aking pangalan, nandyan ako. Nandyan ako. At tulungan tayo ng Panginoon. At i-apply lang natin ng konti pang mas praktikal. Kaya napakaganda na yung mga anak natin, isa ako sa dapat lalo pang matuto at magsumikap. Dahil yung 2 anak ko ho ay contributor sa noise factor sa loob ng church. Mga magulang, i-training natin, unti-unti paunawa natin sa mga bata kung paano dapat sila mag-behave sa loob ng bahay, sambahan ng Panginoon. There must be a seriousness and awe. Maganda yung kinuwento sa akin ng isang kamanggagawa. Sabi niya, kaya ganun kahalaga yung family worship. Nate-training sila sa loob ng bahay. Then pagdating sa church, ine-extend lang nila yun. So ako, what a wisdom. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon sa bagay na yun. Sa loob ng 5 minutes, meron ho bang may tanong? Sa online, baka meron tayong tanong? Wala. Dito po, sa church. Brother Darren? Hello. Good morning po. Morning po. Meron pong mga primitive Baptists na for the sake of the congregational singing ay hindi sila gumagamit ng mga instruments sa kanilang worship. And the primary reason din kung bakit nila yung ginagawa is for regulative principle of worship. Ano po yung masasabi ninyo patungkol dito? They must regulate it more. Yes, sana maunawahan nyo, may mga, hindi lang Baptist, may mga Reformed churches and so on, na hindi gumagamit ng musical instruments. Bakit? Buksan mo sa Bagong Tipan, nasaan ang musical instruments?
Wala. Okay? Pero sabi ko nga ho, yes, we give priority to the New Testament, but we also look to the Old Testament. Na kung saan sa lumang tipan, mayaman sa musical instruments ang pagsamba sa ating Panginoon. So, I think there is wisdom to look at that at napakaganda nung ginawang halimbawa para hindi humaba. Pwede ka bang maglakad mula dito hanggang monumento? Pwede ka bang maglakad? Oo, kaya. Pero mainit, masakit, mahirap. Yes, pero makakarating ka. Pero pwede ka rin sumakay ng bus. Ang sabi ng tagapagturo namin noon, ang music ay parang bus. Natutulungan kang makarating. Dapat yan ay tulong sa'yo na makarating sa pagsamba. Pero pag ang bus ay tumitirik, maglakad ka. Kung ang music ay distraction, imbis na tumulong sa iyo sa pagsamba sa Panginoon, kinakabig ang focus mo doon sa mga musicians and so on. Baka mas magandang akapela na lang. Kuha niyo ho? Pero, kung ito'y magiging tulong para daling ka, mas ma-appreciate mo, Lord, thank you. Thank you. Again, nasubukan nyo ng magpasalamat sa pagsubo nyo nung napakasarap. Pambihira, Lord, ang sarap. Salamat, Lord, natitikman ko itong mga ganitong bagay. Subukan nyo mamaya, Lord, thank you. May music. Nakaka-enjoy tayo ng music. At natutulungan tayo nito. Para maging mas madaling tandaan yung mga kinakanta natin. So muli, I look at it like that. It's a vehicle to help us. Now, kung ini-strand ka niyan, much more, baka mas kailangang itanggalin. So, yes, bagong tipan, walang absent halos, o absent ang pagbanggit sa mga musical instruments. Pero muli, hindi tayo limitado doon. We also consider the Old Testament, but give priority to the New Testament. So, just to tackle more, kasi karamihan din ng order ng worship naka-base sa synagogue na naka-base sa Old Testament. So, hindi nila madi-divorce talaga. Meron at merong aspeto ng ginagawa ng lumang tipan na tumutulay hanggang sa atin ngayon. Why do we do what we do? So, hindi ho completely madi-divorce. So, they must regulate it more, I think. Meron pa ho ba? Yan, si Brother Boy. Good morning po. Parang karugtong din nung tanong ni Brother Daryl. Bakit tayo walang combo? Bakit tayo walang modern music? Bakit tayo walang mga dancer? Okay. Actually, meron ho tayong modern music. Pag sinabi natin modern contemporary, that is napapanahon, meron tayo ilang mga kinakanta ho ngayon na just recently lamang na publish, na arrange na mga kantahin. Pero bakit wala tayong combo? Unang dahilan ho siguro niyan ay wala pang kaya. Pangalawa, I see it na higit sa malamang magiging distraction. Naka-attend na ako ng church na nasa harapan yung combo. At again, tuksong-tukso yung drummer na kumuha ng atensyon. Nag-exhibition pa siya. So very much distraction. Naka-attend din naman ako ng church na yung kanilang drum set ay almost nasa dilim na halos hindi mo pansin. Pero nakakatulong sa pagkanta pero hindi siya tumutugtog. Hindi ganoon. It's more on percussion instruments na nakakatulong sa beat, again, hindi siya distraction kung hindi help sa pagkanta. So, hindi ako naniniwala doon sa sinasabi ng iba na ang mga drums ay of the devil. Hindi. Merong tamang gamit. Kahit piano pa, na meron halos lahat ng mga Baptist churches, ay pwedeng gamitin sa paraan ng hindi nakakalawalhati sa Panginoon. So, those are neutral things. So, ang ating prinsipyo na ginagawa, again, kung ito ay inutos ng salita ng Diyos o hindi, at kung absent ito, we will use biblical wisdom
Kaya tayo nananatili sa sasabihin nating solemn na music because tingin ko ito'y nakakatulong sa atin upang dalhin tayo sa pagsamba sa Panginoon, and it's of a lesser distraction pagdating sa atin hong pagsamba. But I'm not saying na close tayo pagdating sa, for example, kung may gitara, may marunong na magpiano, pwede magsalo itong mga musical instruments na ito para makatulong sa atin. So, I would like to encourage yung ating mga kapatid, kung meron sa inyo may skills sa bagay kung madedevelop para sa gawain at paglilingkod sa Panginoon. Okay? So, yung dancers, hindi si David raw kasi sumayaw. Yes, sumayaw si David, pero ang context ho noon ay victory dance, hindi yung temple dance. Kakagaling lang nila sa gera, nanalo sila, at sila ay, ang gera noon ay hindi lang gera ng basihan ng military might. Ang gera noon ay gera ng mga Diyos. Okay? Yung natalong army, mas mahina yung Diyos nila. Yun ang ano. So, kasama ng gera nila ang pagluwalhati sa Diyos. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng pagtatagumpay. So therefore, nung nanalo sila sa gera, sila ay nagpaparade pa uwi, nagdidiwang sila, nagpupuri sila sa Panginoon. So it's a celebratory dance outside the temple. It's not part of the normal, regular worship sa templo ng Panginoon. Okay? So, hindi siya gamit sa pagsamba. So, okay. Baka disappointed yung iba patungkol doon. Pero po, yung mga tinatago kong moves, tago mo lang. Hindi sa church, kundi sa ibang, mo siguro pwedeng ipakita. With that, let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa salita mo. Tulungan mo kami, Panginoon. Kailangan namin ng dagdag na karunungan, liwanag. Lord, nawa ay may apply namin ito, nagbibigay luwalhati sa iyo. Natawad po sa aming mga pagkukulang. Ingatan mo po kami hanggang sa aming pagsisimula ng aming pagsamba maya-maya. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Karoon ho tayo ng 10-minute break, 10-10. Balik ho tayo dito sa loob para ho sa ating 15 minutes na, 10-15. Balik ho tayo para sa atin hong gawain ng pagsamba. God bless po.